sinungalingan na lang. At linilinaw ko na kasinungalingan po yung sinasabi po ni Jolene Cadyao, no? Kahit anong panahon, sa kahit anumang lugar, wala pong dineliver sa akin na kahit ano pong maleta. Pero kailangan din ho natin linawin at tandaan, magsisimula na po impeachment trial. Wala pong kasinungalingan, wala pong mga gawa-gawang testimonya katulad ng nangyari ngayon sa Senado. Yung pong makapipigil sa House Prosecution Panel na maglahad ng katotohanan. Pangalan nyo as you were saying hindi ito totoo. Mahirap man ako magsabi ng motibo. Ngunit, siguro may kinalaman doon sa pinadala sa akin ni Mike Defensor. Nandito po ba si Mike? Wala na. Si Mike Defensor nagpadala sa akin ng impeachment ni Pangulo. Ako yung unang, nandito sa cellphone ko, gusto nyo makita. Pagkatapos, pinadala sa akin na kung maaari daw i-endorso ko. Nung hindi ko in-endorso, bigla na lang ako nagkapangalan dito. O, hindi ko sinasabi na, mabuhay ka, Congressman Jose Alvarez po. Si Margaret ito, hindi ko kilala kung sino itong Margaret nagpadala sa akin. I'm writing on behalf of Congressman Mike Defensor to request for your endorsement of impeachment complaint against PBBM for graft and corruption and betrayal of public trust. Your principled stance, binula pa ako, your principled stance on accountability makes you an ideal endorser. We respectfully request for your public endorsement to strengthen this effort and uphold the rule of law. Attached is the full complaint for your review. Thank you for your consideration. Hello po, will you endorse? Ang sagot ko, no, sorry. Hindi ko pa nabasa eh. Pinapa-endorse agad sa akin, pinaprint ko ganyan kakapal. So, sunod noon, kasama na po ako rito sa Marines. Pero I can say categorically, wala po akong tinanggap na malita galing kay Saldi ko dahil wala naman utang sa Saldi po sa akin. Wala din ako utang sa kanya. Maraming salamat. Thank you very much. Si Saldico, Congressman, kasama ko sa House. Vice Chair ako ng appropriation since 2022 up to 2025. Sinasabi nga doon na palagi ako nakikita sa yung anong bahay, Park House. I'm always seen in the Park House. Wala akong, saan ba yung Park House na yan? Wala akong alam kung saan yung Park House. I do not go to Saldico's Horizon Homes. I know he has an apartment there. Kaibigan ko si Saldico, bakit? Wala mang masama eh. Vice Chair ako sa appropriation. Ngayon, Vice Chair pa rin ako sa appropriation eh. So gusto ko lang sana, naabutan ko yung mga Marines para at least, sa akin ba yun talaga binigay yung pera? We will make sure na in the next hearing, inform lahat. But what I want to... muna ako what I want to assure yung cabinet at saka, yun nga, wala tao ang mag-judge, pero welcome kayo i-confront. Walang parliamentary courtesy. Pupunta ako rito dahil we just want to confront kung ano yung... Hindi man ako delikado, Senator Alan. Kung mayroong tatlong malita, tatanggapin ko, di ba? Walang resibo, pinapapirmahan. Di ba? Nagbibiro lang si Congressman, but he's here to clear his name, which is the process, di ba? Pag nabanggit kami sa House, we are also given the opportunity to answer. Kaya nga, regardless of our topic, pag pumunta dito, we will give them a chance. Okay? Thank you, Kong Alvarez. Thank you. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. Next question Two, from three Marlon questions. Ramos, Okay. Politico. Yes, opo. Sir, just to clarify lang po. Yes. Ano po yung reason nyo at nung kasamahan nyo pa pong iba sa na hindi po pumasok ng last 3 session days po? Di ba nag-walk out sila? Kasi ayaw nila na makaboto yung 13. Di ba? So they used a parliamentary tool, which is calling the quorum, then adjournment.
So we also used a parliamentary tool na walang quorum. So, yun. Yun lang kasimple. But sila, imbis na sumunod sa rules, nung na-checkmate sila, binasura nila yung constitution at rules by coming with a patently illegal maneuver yesterday. Ganun lang kasimple. Kasi nga, in-announce na namin, ang gusto nilang gawin, isa-isang arestuhin yung mga nasa majority, pagkatapos kunin nila yung committee. Pag nakuha nila yung committee, hindi tuloy yung hearings. Kaya kami, alam namin walking dead kami. Alam namin anytime kukunin ng committees, alam ko eventually magkaka-13 sila. But sana lumabas muna yung katotohanan bago mangyari yun. May binabanggit po kanina si Senator Erwin Tulfo na sila lang po yung nabanggit ni Tito Sen. Pero dun sa original affidavit nung mga dating sundalo, nandun din si Senator Loren daw at saka yung magkapatid na Villars. So, actually, ngayon ko lang nakita yung affidavit. I have not read, etc. But that's the problem with the Tulfos. Sasabihin nila, humarap ka, etc. Di sana humarap siya kanina. Di ba? Yung 18, harapin niya sa susunod na hearing. Bakit ako magtatanong nun? Hindi ko naman nabasa yung unang affidavit eh. Mas maganda nga yun pagka ganun kasi matetest yung credibility. Di ba? Pero si Erwin, nasa groups naman namin yan eh. May mga nagbanggit din doon na minabanggit sa majority, ba't hindi niya tinatanong? Meron din doon, nabanggit sa majority nila. Ang sagot nila doon, hindi daw credible yung witness na yon. Pero yung witness na yon ay ginagamit laban kila Joel Villanueva at sa ibang mga senador. Kaya sinasabi ko nga sa inyo, bantayan nyo ng gusto yung Blue Ribbon Committee kasi imbis na instrument for truth, ginagamit na instrument para magkaroon ng mga scapegoats o kaya selective justice o kaya ginagamit para hindi mabuo yung tunay na majority. Okay lang, last follow-up. Tapos ano? Kasi nagbanggit na po si Senator Erwin that there will also hold a Blue Ribbon hearing on Monday. Ano pong gagawin po ng grupo po niyo? I will assert, di ba, the powers of the Senate President. Having said that, have any one of you known me in my ilan years na ba ako in government? 8 plus 34 years in government. Have I ever stopped anyone who wants to talk? Siguro kung may time limit. So gusto nilang gamitin yung Senate, gusto nilang magkaroon ng event, go ahead. But it's not an official Blue Ribbon hearing because hindi naman siya chairman ng Blue Ribbon hearing. Di ba? Ang tapang-tapang nila magsabi dati na dapat mag-inhibit yung mga wala doon eh. Ngayon, sila nabanggit. Gusto nila mag-hearing. Ayaw nila ba't ba ayaw nila mag-hearing today? Di ba? Kaya nga sila nagganyan kahapon eh. Okay, next. Next question, Hannah T. from Villarnio. Hi, Sen. Can you please explain to us lang po if paano po ito, like how does this bear any weight? Meron po bang presence ng Broom staff kanina? Paano po ito papasok sa Senate records given na hiwalay po yung kampo nyo and Gatchalian? That's a good question. Nag-press con sila sa Club Filipino at binagbabanggit na kami lahat doon. And after that press con, I think nag-attempt sila pumunta sa Senate to submit this affidavit, but unfortunately hindi sila naimbitahan. So because of that press con, Lord, I decided na dapat makasuhan yung mga ganitong nag-iimbento ng mga nakakapanirang puri. That's why I personally filed a libel case against this group dito sa amin sa probinsya. Ang interesting dito, ang isa sa mga nagpapakilos dito, isa sa mga contacts, is your colleague, former colleague in the House of Representatives, Congressman Defensor, Mike. Yeah, well, in fairness to him, he's been open to me and he actually told me na yun na nga, doon nga sa kinuwento lang sa akin ni Mike, tungkol dito sa maleta daw na binigay doon sa 24 members of Congress. Siya din daw nagulat, at sinabi nga niya, nagtataka siya, tayo ba'y sigurado dyan sa mga pangalan na yan? So apparently, hindi siya involved dun sa gumawa, nang gumawa ng listahan. Meron sigurong behind, na nag-imbento at gumawa nitong ng listahan ng mga pangalan. Anong suspicion mo bakit nadamay ang pangalan mo?
Well, unang-una, kung napapansin mo, the list of names no na nandun sa sinabi nilang o sa nilagay nila sa affidavit nila, lahat 'yun membro o karamihan ay membro ng Quadcom, Yeah. no? At yung Quadcom naman, alam naman natin na isa doon sa mga nag-imbestiga no sa previous administration Of course. ng mga issues na malalaking issues na sa lipunan nung panahon na 'yon. Yung iba Akala ko naman mga left. yung iba naman ay membro ng Blue Ribbon Committee o yung sa amin sa lower house. Ito yung Committee on Good Government and Public Accountability. So obviously merong it seems that merong plano no na parang pagtatakip no. Ano ba yung bakit ko nasabing pagtatakip mukhang mainit na usapin ngayon yung tungkol sa impeachment na parating ngayong July 6, no? And there seems to be some attempts no to destabilize no? ang ating gobyerno in a way na nagkakaroon ng diversionary tactics no dun sa national conversation. Kasi ang usapan, ang conversation ay tungkol sa impeachment but nilalayo nila doon sa usapin ng impeachment. Kaya nga nagkaroon itong ganito na namang investigation sa Blue Ribbon. Marami na ngang inconsistencies yung mga affidavits na yan. If you recall, I think there was a time that they held the press con na wala pang mga pirma, no? Wala pang pumipirma doon sa sinasabing 18 ex-Marines, no? Karon din ang issue na mali at fake yata yung nagnotaryo no dahil hindi yung totoong abogado, and marami bang issues na nakadikit diyan sa affidavit na yan na kung saan naglista sila ng mga pangalan na walang katotohanan. Sa tingin niyo, diversion lang ito from yung real na proseso na dapat abangan, which is the impeachment? I think Sinasabi niyo so, palagi yeah. ganun, di ba? Okay. Pero you're in esteemed company, may pari pa na nakasama dito. Yun na nga nakakagulat nga. Meron pa nga dyan na ilang taon ng patay, nasama rin doon sa affidavit. No? Marami rin dyan na hindi pa congressman noong 2025 at 2025 lang naging congressman o congresswoman, pero nasama. And apparently, they were given the so-called maleta or the envelopes 2024. So hindi masyadong magulo at malikot. Okay, you being a veteran in Philippine politics, sa amoy ninyo, at of course, nakasama nyo rin ang Senate President kayo, nakasama ninyo sa Congress. Hindi ko alam kung congressman kayo nung nag-term sharing sila noon, pero from basing on the way things are moving, magkaka-impeachment pa kaya tayo? Honestly, sa tingin ko wala nang option not to go and follow the Constitution. The Constitution clearly says that if 1/3 of the members of the lower house endorses articles of impeachment, the Senate must proceed with trial forthwith. Di ba? Naging issue pa nga yan. So ngayon, nakasubmit na, nagkaroon na nga ng binigyan ng 10 days to answer, to submit her pleading, si Vice President Sara. And then, ngayon, 5 days naman sa prosecution team. After this, they will proceed with the pre-trial. Mag-uusap sila, sinong witnesses nyo, anong ebidensya nyo, ito naman ang sa amin, ito naman ang witnesses namin. Kamo, dream come true yan dapat para sa kanya. Well, yeah, it is actually, dahil nga, pagkakataon yun para mapatunayan na lahat ng mga aligasyon ay maaaring hindi totoo. Diba? And yun nga sinasabi natin, we should give everybody a day in court. Diba? Pero kasi, like what happened last year, for some reason, the Senate will never run out of Aikido tactics to derail the process. May remand, may kung ano-ano. Ito ba sa yung parang may nagmamaniobra na hindi matuloy